Sa mga bigat ng buhay, agad na sugot ba ay iyak o tawa? Pwede bang gawing habit ang pag-asa katulad ng pagtawa? Paano ba nagiging lakas ang tawa? At paano tayo matututong mag-laugh, reset, repeat? Let's all find out. Ako po si Win Gatchalian at welcome sa For the Win, ang panalong-panalong podcast para sa mga lumalaban, bumabangon at syempre mga nagwawagi. Ang guest natin today, hindi lang nagpapatawa, nagdadala rin ng perspective sa gitna ng problema. Teacher, creator, comedian at minsan napapagkamalampang pare. Una siyang nakilala sa mashup ng church songs at pop music, pero higit sa views at viral clips. May kwento siya ng faith, humor, and life reset. Mga ka-win-win, please welcome the Catholic comedian Romar Chuka. Romar, thank you. Thank you for dropping by and maraming salamat na-accept mo yung aming invitation. Romar, kakaiba yung last night mo, Chuka. Bigyan mo naman kami ng background kung sino si Romar. Well, yung Chuka, ang ganda po no, nung last name kasi naalala ko nung nakapasa ako sa, Atenista po ako, so nakapasa ako sa Ateneo. Lahat ng mga nakalista doon, Chuka. Alam So, na, alam akala na. nila nagkamali. Oo, akala may typo. So, yun pala, it's a Chuka. It's a very unique last name, no? It's a Chua with an extra C, no? Tapos, it comes from Palo, Leyte, yung last name po namin, mga Waray po kami. Waray. Ang both parents ko ay taga Palo, pero ako ay lumaki na sa Metro Manila. We only go back to Palo every now and then. Nagko-Flores de Mayo din ako nung bata kasi ang habol ko lang naman pag Flores de Mayo po talaga ay yung pagkain sa dulo ng Flores de Mayo. Ikaw ba ay nagpare? Sumubok ka ba magpare? O Pumasok po ako ng seminaryo pero 5 seconds lang para mag-CR. No? Na may approval pa ng obispo kasi pinaalam ko. pero hindi ka nagseminaryo? Hindi po ako hindi mo naisip na magseminaryo? Siguro naiisip pa rin every now and then kaya single pa rin. Baka may mga cutie girls na nanonood. Pareho pala tayong single. Pareho tayong religion. Single. Oo. Kaya Feb 14 Single Awareness Day, sad life. Pero anyway, I'm more of exploring the single life for the meantime and mas ako nagsisilbi, parang na-realize ko hindi man kailangan magpare para to express ano yung word of the Lord, although kailangan mo ng teachings, 'di ba? Kahit paano kailangan aral ka. And I think confident naman ako kahit papano. Why am I saying kahit papano? Kasi nagturo ako ng Christian Life Education sa Ateneo High School. Tapos So, okay very naman. involved ka sa Catholic Church, sa simbahan. Yeah, sa simbahan. Mula nung 2008, kasi doon sa namin, sa theater group namin, yung Dulaang Sibol, parang seminaryo na rin yung formation sa amin. Pag pinapakinggan kita, para kang pare rin eh. Talaga. Nung minsan nga, napagkamalan akong pastor naman. So I think I'm not just a Catholic comedian, I'm an evangelical comedian. Maybe yung tsura mo mukhang... Or ecumenical comedian. Mukhang mabait kasi mukhang mabait. Mukha lang, no? Sumusubok lang maging banal. Sa mga hindi nakakaalam, ano ang Catholic comedy? No? Kasi ito is quite unique. Yes. Diba? Parang actually ako first time ko rin. Marami ako nakikilala Katoliko na nakakatawa. Pero first time ko narinig itong Catholic comedy. Ako first time ko rin narinig. So hindi ko rin alam kung ano isasagot ko dyan. Feeling ko maraming masyado ng comedians. Kung pumasok ko sa TikTok, maraming mga comedians. Tama. Pag pumasok ko sa TikTok na marami naman mga pare na mga nagre-reflect, no? So I think what I hit was a blue ocean, meaning hinanap ko kung ano yung best ng mga traits of being a comedian. Hinanap ko rin kung ano yung best traits of being a Catholic. And I tried to merge this. And then perhaps, kaya dumami yung followers ko noong mga bandang 2021 was because people were looking for something like this. Especially, they were missing during the pandemic
yung imperfections of the church. What do I mean? These are not the high-level imperfections na alam naman ng mga tao. Pero yung, kunwari, being in church, minsan makakatulog ka pag nagsasermon ng pare. Minsan kapag nagsasermon ng pare, magtataka ka. Ano yung mas mabilis na umikot na bahagi ng ventilador ng electric fan? Yung nasa dulo ba o yung nasa bandang gitna? So, mga ganon, you'll have your physics analysis of yung ano. Pero, para sa akin, it's a merging of what is best in the Catholic and the comedic world. And perhaps trying to, use comedy as a means to an end. And the end is, ika nga sa sinabi ni San Ignacio Loyola, to save souls, to bring people to the Lord. What is the means? Catholic comedy. Comedy. Through TikTok. It's a different way. Pero, hindi naman ibig sabihin na different way na wala na dyan ang Panginoon. Nakatulong ba yung pag-theater mo? Nakatulong kasi naging madaldal ako kaya maging 4 hours yung podcast natin na to. Po. Paano ka naman napasok dito sa gig na ito? Ano na una sa buhay mo? Mic or ministry? Para sa akin, nagsabay yan. I think pinaka na-discover ko yung sa mundo ng TikTok was when the pandemic came. I was stressed and busy and bored at the same time nung meron kaming thesis dun sa MBA. Tapos there was this one day na ang nagpaparelax lang talaga sa akin is to play the piano. So I played the piano. So tugtog ako niyan. Meron kasi yung awitin na Soul of Christ, sanctify me. Napakahaba ng intro na yan. Pero may version din na sobrang haba naman ng intro na iba-ibang musical scales. So what happened was I also did that same video with a duet feature. Yung duet ay yung dalawang tao yung nasa isang video. Pero ako pa rin yun. Na tinatry kung kailan ba talaga kakanta doon sa awiting yun. And yun yung pinost ko at yun yung nag-viral. And then sabi ko, wow, this must be something. And then nag-post ako nung hindi nag-uusap yung choir at saka yung commentator kung kakantahin ba nila or i-recite yung response sa isang pare. So nagka-clash sila in the middle of the mass. Yung mga ganon. And I think people missed those times of being in church because I think the church isn't really a place of all perfect people. It's a place of people trying to be imperfect. Kaya hindi na ako kakapalan ko ng mukha ko. Ang susunod ang palabas kong libro when we're shooting when we release this nakalabas na yung libro ko. Ang tawag sa librong yun ay Originally, Banat ng Banal. Pero ngayon, sabi ko, hindi naman ako Galing banal. Galing mga libro mo. Oo, yun. Hindi naman ako banat. Hindi naman ako banal lang. So, sinabi ko, banat ng sumusubok talagang maging banal. Para ma-qualify na ang pagiging banal, part dun yung effort. And minsan you fail, you falter and fail. Yeah. Pero part of the process is trying. Correct. Trying to be Tama. holy. And minsan, makasalanan pa rin naman tayo, but at least you're trying. And I think that's the important part, no? Wow, deep, no? Oo nga, grabe yun. Hindi, parang parang malalim na malalim yun. Yes, opo. Nakita ko na unang pumasok ka sa social media as a mashup church song at pop music. At yun ang doon ka nakilala sa social media. Nakita ko rin yun. Hindi ka ba napagalitan ng mga simbahan or ng church dahil na-mix ng comedy and also the church, the mga church ideologies? Well, there are people na nagagalit. Oo, hindi yung gusto kong malaman, baka merong mga... Meron. Ano ba ito? Seryoso dapat ang usapan dito pero nahahaluan ng comedy. Meron. Napapagsabihan din ako or pero ako, as long as yung comedy ko, hindi siya yung empty comedy na basta magpatawa pero buhat siya sa dasal. Buhat siya sa experience. It's not laughing at people but laughing with people. May solidarity, may so may pakikipagkapwa-tao and it's laughing with the community. There's nothing too absurd that I can't find God there. Most likely God would be there. And so yun, as long as panatag ako na itong comedy na ginagawa ko, nakakapagdala ng tao sa loob ng simbahan. Saka ng mensahe. Oo, yung mensahe. Bigyan mo nga kami ng, kasi famous si Mashup Bigyan mo nga kami ng sample. Subukan natin, no? If there's something in the way you look at me
And when the call of death arrives, bid me come to thee. Yan. Galing, so, ah. mash Galing. up yun. Ano. Ang gagaling. Yung mga ini-invite namin dito, ang gagaling kumanta. Ako lang hindi marunong kumanta eh. Tuturuan kita ngayon, sir. Hindi na. Multi-talented ka, Romar. You're a comedian, you're a musician, you're a content creator, you are a motivational speaker. Wala bang conflict to sa isa't isa? Sa palagay ko, wala siyang conflict dahil bumabalik ako sa sinabi ni San Ignacio de Loyola. Shout out kay Saint Ignatius if you're watching, no. So yung sinabi kasi niya is finding God in all things. At ang finding God in all things, perhaps kasama na yan sa kung ano-ano mga sombrero ang binibili ko. Sorry. Sa ang sinusuot ko bilang isang content creator. Hindi nga ako, hindi May lang book writer ka ba? Mayroon kang author. libro, may author ka pa. So, ang dami mong talent eh. Ito nga, Sen, minsan may nagbabash sa akin na wag na ako gumawa ng mga political commentary, bumalik ka na lang sa piano. Kasi sometimes, as a Catholic, I also do some political commentaries. Tapos may nagko-comment sa akin, Sen, na wag ka na, magpiano ka na lang. Tapos nire-reply ko, okay. Tapos, Mr. Romar Chuka, LPT, MBA, LTO. Because one of my proud moments is I am a licensed professional teacher, but my proudest moment is I am a licensed non-professional driver. No? Because I drive... Kala ko instructor driver pa naman yun. But I drive meaningful conversations. Diba? Yun pala yung ano niya. Short break muna. We'll be right back. Choosing between career or passion, nung next move mo? Napakahirap to, no? Dahil in the best case scenario, dapat ang career and passion sana magkasabay para at least financially rewarding yung passion mo. But kung hindi mangyari yon, I think ang first tip ko, consult your friends, family, people in this type of predicament. Kung yung passion mo naman ay hindi naman financially viable, mahirap rin yun. Dapat talagang timbangin mabuti kung ano yung magiging bagay sa'yo at that point in time. Number 2, ito typically kung nasa crossroads ka na. Maganda rin magbasa-basa tayo, mga self-learning books eh. Minsan nakaka-encourage rin yan, nakaka-enlightening eh. Number 3, self-evaluate to eh. Ano ba yung aking direction sa buhay? Itong direction ko ba makakatulong sa akin financially? Makakatulong ba sa akin in terms of my personal growth? Mahirap there's no perfect self-evaluation, that's for sure. But I think you have to try. And fourth tip, lahat ng decision may risk. Lahat ng decision may reward. Titimbangin mo talaga yung risk and reward. Ngayon, at para sa'yo in the future. It might be risky ngayon pero rewarding in the future. Or vice versa, it can be rewarding ngayon pero risky naman in the future. And then number 5, think long term. Hindi na ito para sa'yo lang. Lalo na kayo, Gen Z, wala pa kayong pamilya pero magkakapamilya kayo maybe few years. So yun, importante rin yan. Tandaan mo itong mga tips para hindi ka nalilito. Welcome back sa For the Win. Kasama pa rin natin si Romar Chuka. Kung may isa kang trait or value na tingin mo ay makakatulong sa'yo to win over life's struggles, ano yun? Siguro it's trying to find humor in the everyday. Because perhaps in the humor, you could also find God. Because humor breaks down barriers between other people. Tama. And then the moment that you break down barriers with other people, you start to talk about more serious things. You start to talk about things that come from the heart, no? But humor is also a talent. Nakita ko, dapat mabilis ka eh. Di ba? Mabilis yung iisip mo eh. I think it's God's gift rin ang humor. But it can also be crafted. It's also a skill, no? Na basta pakapalin mo lang yung mukha mo by 3 more inches, no? Kada kada time na nagtutok ka and etc. po. Sa daming mong ginagawa, kanina na sabi mo na may mga bashers ka rin, may mga hindi natutuwa sa'yo. Paano mo sila ina-address? Ako bilang isang public servant and a politician, marami rin kaming bashers. Kahit anong gawin mong maganda, ang nakikita minsan yung hindi maganda, di ba? In your case, nakita ko na your intention is noble kasi gusto mo i-deliver yung message although in a different manner. So how do you handle itong mga bashers? Lalo na ngayon social media kasi anytime pwede i-bash ka eh, diba? Would you believe, Sen, na may isang may mga nagpa-private message sa akin ng mura? Na to the point na sa social media? Sa social media, private message sa akin, PI, yung mga ganyan. Tapos sabihin nila na
apakan na lang namin yung mukha mo, Romar, etc. Yung mga ganyan, ang sarap sampalin na mo, yung ganyan. Ako wala naman ako ganun so wala. far. So far wala akong ganun. Sa akin meron. Siguro natatakot kasi politician ako, pero walang ganun. Pero marami akong bashers. Oo. So, ako, ang nire-respond ko sa kanila is, kaya ka lang naman, ang angas mo, ano man ako, ang angas mo, kaya ka lang naman ganyan kasi, kaya ka Social lang media. matapang kasi nasa loob ka ng internet. Pero sa totoong buhay, sa kaloob-looban mo, isa ka talagang mabait na tao at minamahal ng Diyos at may mga kaibigan na nagmamahal sa'yo. Kaya God bless you and I pray that you will be good this Christmas. Totoo to, Sen. Tapos biglang nag-reply, sorry po Sir Romar, na ano lang ako, akala ko po hindi po kayo magre-reply eh. Tapos sabi ko, okay lang, God understands our intentions. I forgive you. Tapos biglang, salamat po Sir Romar, Merry Christmas, Happy New Year po, at lahat-lahat. Sabi ko, no problem. And I think this has been an effective way to disarm people because in social media, it's a vicious world right there. Sobra. Grabe Diba? ngayon. Ibang mundo ng social media ngayon. People think that they have an extension of themselves, nagiging meta, I don't know, parang yung humanity nila mas lumalaki, mas yumayabang at lahat-lahat. Pero if medyo pitik natin na, oops, wait lang, that's just a mere bubble and then kaloob-looban, mabait ka talagang tao, it restores the humanity and it restores yung, alam mo yun? Pero kailangan patient ka rin. Mahaba rin pasensya mo sa ganyan. Kasi, kaya doktor ang nanay ko kasi patient ako palagi. and how do you keep yourself grounded? By doing it literally. Totoo na talaga. Gusto niyo sample na yan? Na ano ako? Pero totoo. Diba kasi minsan, ako nakita ko na ito with many of my friends. Pag dumating ang fame, lalo na with power, kala mo wala nang katapusan eh. No? But in your case, how do you keep yourself grounded? Yung sinabi mo kanina na one day, babalik ka rin sa ano. Siguro yung service ko, may acknowledgement dun sa personal faith ko na itong service ko to the farmers, to the IPs, yung meron ako ibang ginagawa din na pumupunta-punta ako every now and then sa Angeles, Pampanga para tumulong magkaroon ng accreditation itong shelter for girls. Tumutulong ako sa mga madre. These things keep me grounded and remind me that there is life beyond fame, that there is life beyond all the noise, na there are actual 3D people who we have to work with, na ang pananampalataya natin hindi nagtatapos doon sa relationship ko kay Jesus Christ, no matter how important it is, but also Jesus taught us na dapat pumunta tayo sa least last lost, kaya nga Good Samaritan. People were worshiping outside of the walls, 'di ba? Kaya ibang tao, pero yun pa ang sinabi ni Jesus na iangat natin, parang ganun. Pero maganda yun. Ako, I keep myself grounded by, kagaya sa'yo, spending time with the people. Kasi pareho tayo eh. Ako naniniwala ko itong position na ito, temporary lang to. And one day, babalik ka rin. Like you said, babalik ka sa normal na buhay mo. But along the way, you have to keep yourself grounded. And in my case, pareho sa'yo, ikaw, you do a lot of social work. Ako naman, I do a lot of spending time with the people. Kasi doon rin ako nanggaling. But it's good to keep conscious na babalik rin tayo dyan. Do you think si Jesus Christ may sense of humor rin? I think oo. Para sa akin, we can't please everyone. I think that's a very nice message of we're all just people trying to be holy, no? In our own little way, in our own everyday efforts. I think ang very unique sa'yo is I can see that yung Catholic belief mo is very deep and you understand the teaching, but the way you deliver it and the way you make it interesting, siguro gamitin ko yung word na interesting, yun yung kakaiba. And like you said, hindi lahat naniniwala, pero ako tingin ko ang importante dyan na di-deliver yung message. At I'm sure naman binabagayan mo rin yung audience. Oo naman. Pag tita yung mga audience, gagawin kong tita yung mga jokes ko. Kapag kailangan ng dad joke, gagawa ko ng dad joke. Yan yung mga magagaling sa mga humor, marunong sila bumagay eh. Marunong sila bumagay. Kaya ang pangalan ko Humor Chuka. Anong naman ang advice na mabibigay mo sa mga sa mga viewers natin? Ano yung mga bagay na dapat seryosohin? Ano yung mga bagay na dapat
wag naman masyadong seryosohin. Oo. So ano mga advice na pwede mo mabigay sa ating mga listeners? Siguro very relevant is para sa akin, no matter if Catholic ako or ano, ako dapat talagang seryosohin ang good governance. Ako, sinusulong ko ang good governance kasi sinabi rin naman ni Pope Francis na politics is also, I forget the actual quote, but it's also a form of love. No? Love for your country is also love for God. No? Sa buhay mo, Romar, anong gusto mong i-repeat this year? May mga magaganda ka bang alaala or experiences na gusto mong i-repeat this year? Or you're looking to have a brand new year? Ako siguro, if there is something or an idea to repeat, it's that the more you let go and surrender, the more grace comes in. For example, itong podcast, di ko naman hinangad to na, uy, Senwin, please invite me. Pero, lumabas ka sa feed ko. Labas sa feed ko eh. Or... Sino ba itong Romar na ito? Labas sa feed ko. Pasensya na ako, lumabas ako eh. Pero yun, parang hindi ko naman hinangad na, uy, sana gawin akong speaker ng National Youth Day. May nag-invite lang sa akin. Or the more that you allow God to form you, and the more detached you are to certain outcomes in life, detached meaning hindi yung manhid ka, pero the more na you just let God be and Lord, ikaw muna ang bahala, you take the kaya nga alam ko may Grab sa langit kasi we always say Jesus take the wheel. Hindi natin sponsor ang Grab, by the way, sorry. Baka Bekemen. Bekenemen. So yun, yung ganyan na we allow Jesus to take the wheel and God to manifest, no? Ano ba ang manifest? Yan yung kabaliktaran ng makapal. Manifest, makapal, no? Pero ang poong may kapal, lagi ang namamahala sa atin, sa buhay natin. When we surrender, when we allow God to just be God, maraming mga regalong mabibigay si Lord sa atin. And bahagi na din ang katotohanan. Yung katotohanan ng kung ano yung nangyayari ngayon, to be socially aware, hindi ang pananampalataya natin na hindi nagtatapos lamang sa loob ng simbahan, kundi I'm very much inspired by Cardinal Ambo, di ba? Still fighting for the faith. Sila Father Flavi, sila yung mga ganyan. They fight for their faith and nare-realize nila na ang pananampalataya natin, bahagi niyan ang pakikipagkapwa-tao. Regardless of beliefs, regardless of religion, no, regardless of your past, no, and yan din, I think I align with that because these people and itong nasa isip ko, it aligns very much to our source, which is the source, sustainer of it all, God, which is in humanity, human form, and God, Jesus, who went to the least last lost, nagkwento tungkol sa mustard seed at lahat-lahat na nagsabi na the least will be the best in heaven. Sorry, hindi mali yung pag-quote ko nun. Pero something like that, Sen. We go back to Jesus. Yun ang kailangan ma-repeat. Gusto mo ma-repeat. Gusto ko maulit yan na or ipadayon in Bisaya. How do you level it up? Not repeat naman as in inulit mo lang, diba? But every year I always believe that you have to always continuous improve, improvement, diba? Improve or level up yung mga ginagawa mo. Siguro hindi ko I'll be honest about that. Hindi ko alam kung paano. Because if I look back 5 years ago, and if you'd ask me, Romar, where are you 5 years ago? Magugulat ako na nandito pala ako sa podcast na to. Nax, no? Or magugulat ako na I have 1 million followers, yung mga ganyan. So, I think I will go back to si Socrates ba yun na I know that I do not know everything. Pero alam ko na kapag ibigay ko lang ang buhay ko kay Lord, no, wag naman sana agad-agad, di ba? Pero kapag... Be careful what you wish for. Pero regardless meron dasal si Saint Ignatius na take Lord and receive all my liberty, my understanding, my entire will, my memories. If I just let the Lord, ang hinihingi ko lang sa'yo, Lord, is give me only your love and your grace. At sapat na yun. Ang yaman-yaman ko na. Ika nga, sa sinabi ng Itchy Worms. The words of the prophet Itchy Worms, ang gusto ko lang sa buhay ay yakapin mo ako, Lord. Diba? Hindi naman ako milyonaryo, hindi naman ako ganito. Pero feeling ko ang yaman-yaman ko. Basta kasama kita, Lord. Diba? Give me only your love and your grace. That is enough for me. Yes. Galing. Mic drop.
Bam! Humor and laughter. How Humor do you- chuka. yung humor and laughter, paano gawin ang humor and laughter as a reminder sa mga tao, sa mga kababayan natin na there's more to life and they should always look forward to living and always and laughter can be a tool to bring back your zest in life. May kanya-kanya tayong gift of the Holy Spirit to bring joy sa ibang mga tao by just being, allowing us to be loved by the Lord in the unique particular way that we are. Yeah. Yun. Amen. Amen doon. Amen. At humor for me is kung if you have it, then use it in a good way. In your case, you use it to deliver God's message and also to give advice to people, words of encouragement. Sometimes, I think, yung words of encouragement, mas maganda kung humor ang magdi-deliver kasi hindi mabigat eh. Diba? And you have that skill and talent kaya ako natutuwa na ginagamit mo yun. Pero Romar, ano ang win o panalo para sa iyo? Anong ibig sabihin ng win or panalo para sa iyo? Si John the Baptist, isa sa mga words niya is, hindi ko alam kung quote na naman to, pagalitan niyo na ako, baka invento ko lang, paki-chat GPT na lang kung alam niyo yung actual quote. Hindi, pero less of me, more of Christ. Sana may time na mas, I guess, nakakagawa naman ako ng content na hindi tungkol sa akin, tungkol sa iba. And when other people are winning, less of me, more of Christ. We talked about you more, pero we can also do a play of words sa you more. It's you more. Less of me, Galing, you more. You meaning other people, you meaning capital U, God. I think nakikita kong maganda sa interpretation mo or sa para sa iyo kung anong win is humor. Iba naman. Hindi lang puro tayo, hindi lang tayo nakatingin sa sarili natin, but to give also to our fellow men, to our Servant mga kababayan. leadership. Thank you for coming and looking forward to your future endeavors. Lalo na may lalabas kang isa pang book, di ba? So I'm excited akong makita yung book mo na yun. But thank you, Romar. Thank you. Maraming salamat. Kung minsan, ang tawa, ang pahinga. Ang reset, ang lakas. At ang pag-ulit, ang pagpili ulit ng pag-asa. Romar reminds us, sometimes life gets messy. Pero buti na lang, may tawa, may reset, at may chance para ulitin ng mas matalino, mas magaan. Ngayong bagong taon, hindi kailangan perfect ang buhay. Basta handa tayo to laugh, reset, repeat. Siyempre, like, share, and subscribe sa ating podcast. Ako po si Win Gatchalian. At sa bawat pagsubok sa buhay, lagi niyo pong tandaan, manalig ka, laban lang for the win.